ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa ilang man o sa saya, tunay na ikaw pa rin sagot sa akin. Usap-usapan na nga sa kanila Annalyn at Lynette ang tungkol sa nangyari sa kay Moira at sa kaning tatay Robert. Dahil itong si Robert ay pinasugod nga ni Annalyn sa ospital dahil sumama na nga ang kanyang pakiramdam dahil sa sobrang stress na idinulot ng kanyang asawa. Pinalayas na nga ni Robert itong si Moira at dagdag pa dito sinabi ni Annalyn sa kanyang nanay na gusto nga daw mag-file ng kaso itong kanyang tatay para kay Moira. At dagdag pa dito, malakas rin daw ang kutob ng kanyang tatay na hanggang ngayon meron pa rin daw tinatago na sikreto sila Moira at Zoe na hanggang ngayon ay gusto ding malaban ng kanyang tatay. Siyempre, labis din ang pag-aalala ni Lynette na sana ay hindi maapektuhan ang kalusugan ni Robert dahil sunod-sunod na nga ang problema ng kanilang pamilya. Samantala, itong si Michael ay pilit ng pinagsiksikan ng kanyang sarili at sinabi niya kay Lynette na wag nga daw mag-alala kay Robert dahil kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Habang itong si Annalyn ay pinapangako naman sa kanyang tatay na andito lang siya palagi para suportahan hanggang makamit niya ang ustisya na kailangan ng kanyang tatay. At sa kabilang banda naman, itong si Joss at si Chang Susan ay pilit ng pinapainggit itong si Moira na nasa likod na nagmamasid sa kanila. Habang pinapainggit at sinasabi kung gaano kasarap ang pagkain, ay kumukulo naman ang tiyan ni Moira sa sobrang gutom nito. Naghahanap nga ng tiyempo itong si Moira na kapag habala na itong sila Chang Susan ay tiyempo din na kukunin niya ang wallet na nakapatong sa table nila. Agad ngang kinuha ni Moira ng mabilisan ang wallet ni Chang Susan at tumakbo ito agad. Samantala itong si Chang Susan ay napasigaw na nga at tumingi ng tulong sa mga tao dahil snatcher nga daw itong si Moira. Samantala itong si Moira ay tuloy-tuloy na nga ang kanyang pagtakbo sa kagustuhang makakain at magkaroon ng pamasahe. Uwis buhay na nga itong si Moira dahil habang tumatakbo ay sobrang dilim nga ng lugar na muntik pang masagasahan itong si Moira. Kaya't pinili niyang maglakad sa gilid ngunit hindi niya napansin na meron palang butas sa kanal at dito na nga siya ay minalas at nahulog pa. Samantala itong si Robert pagkatapos niya magpa-check up sa Eastern Hospital, agad nga itong umuwi ng bahay pero nagtataka siya kung bakit wala itong si Zoe kaya't agad niyang tinawagan at hinanap ito. Dito nga'y pinalam ni Zoe na nasa labas daw siya at sinubukan nga daw niyang hanapin ang kanyang mommy Moira dahil nawawala daw ito dahil mismo ang kanyang tita Neresa ay wala ding ideya kung saan ang kanyang mommy Moira. Siyempre itong si Robert ay agad nang binalaan itong si Zoe na kailangan nga daw niyang umuwi at pabayaan ang kanyang mommy. Tutal wag nga daw mag-alala dahil malaki na daw ito at paniguradong kaya na daw niya ang kanyang sarili. Aso nga lang dito nagkakamali si Robert dahil lahat na nga ginawa ni Moira para makakain lamang na pati pagnanakaw ay nagawa na rin niya. Siyempre pagkatapos mahulog ni Moira sa kanal ay nagsisigaw nga siya tumihingi ng tulong sa taong bayan. Marami naman ang nakarinig at nakita siya sa kanal. Ngunit tiyempo naman na dumating itong si Chang Susan at si Josa kaya't sinabi ni Chang Susan na wag nga daw tulungan dahil snatcher ito. Siyempre itong si Moira ay tatanggi na gawa-gawa nga lang daw ito ni Chang Susan at never nga daw siyang magnakaw dahil kung alam lang daw nila ay marami daw pera itong si Moira. Napakasinungaling nga daw ni Chang Susan at mas mabuti pa nga daw tulungan na lang daw siya. Ngunit mahihirapan naman itong si Moira na makahanap ng tao na willing na tulungan siya dahil sa kanyang masamang ugali na ipinapakita sa kanila. Sobrang kawawa na nga ang naging sitwasyon ngayon ni Moira kaso nga lang hindi pa rin siya nagbabago. Pulubi na nga siya ngayon, magnanakaw pa. At paniguradong mukhang kulungan na nga ang kanyang bagong tahanan tamang-tama rin dahil wala din siyang matutuluyan.
Sobra na ngang kamalasan ang naranasan ngayon ni Moira sa araw na ito dahil sa sobrang baho niya sa ihi na hinagi sa kanya. Dagdag pa dito ay nahulog pa siya sa kanal na sobrang baho din. Kaya't ang kanyang amoy ngayon ay masahol pa nga sa kanyang masamang ugali. Lasap na nga ni Moira ang sarap ng karma na sobrang patong-patong na para sa kanya. Kaya't panigurado marami din sa ating lahat dito na naghihintay na si Zoe rin ay makakaranas ng katulad ng naranasan ngayon ni Moira. Kaibigan, kailangan lang nating maging patient dahil darating din tayo doon na makikita rin natin itong si Zoe na pagbabayaran din niya ang lahat ng mga kasalanan niya kay Annalyn. Dahil sa katunayan ay kahit anong iwas ni Zoe ay darating pa rin yung oras na malalaman pa rin na tunay ng magkasabot sila ng kanyang bruhang ina. At kapag dumating ang oras na ito ay paniguradong winner na nga itong si Annalyn. At kapag nangyari ito ay ito na nga ang panahon para ilagay sa tamang lugar itong si Zoe dahil panigurado marami sa atin ang matutuwa. Kaibigan, sa ngayon ay pauwi na nga ng Pilipinas sila Giselle at ni Don Pepe kaya't pakaabangan din natin ang muling pag-aharap nila Giselle, Don Pepe at ni Moira dahil paniguradong gaganti din silang dalawa at paniguradong pahihirapan din nila itong si Moira. Dahil numero 1 nga itong si Don Pepe ang unang maniningil kay Moira sa sobrang dami ng hutang ni Moira sa kanya. Kaibigan, nagkamalas-malas na nga itong si Moira at sa kabiguan niya ngayon ay marami nga ang natutuwa. Abang itong si Robert ay patuloy pa rin naging matigas na ang kanyang puso para sa kanyang asawa. Dahil may hirapan na nga itong si Robert na patawarin ang kanyang asawa at wala siyang pakialam kung pulubi naman itong si Moira ngayon. Kaya't mga kaibigan, kung ikaw ay aking tatanungin, kailan kaya ang tamang oras na para itong si Zoe ay pahihirapan din? Dahil higit na mas bagay na magkasabay silang magina na nahihirapan at pagbabayaran ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating abangan ang susunod na mga pangyayari.